Isang kasunduang kasal ang nagtali sa magkaibang mundo ni na Krisha May Desagon at ng bilyonaryong si Drake Villegas. Si Krisha, pumasok sa kasal para isalba ang pamilya sa kahirapan. Si Drake, napilitan lang para sa huling hiling ng kanyang lolo. Sa iisang unibersidad, namumuhay sila bilang magkaibang tao. Si Drake ay malamig, may distansya at hindi malapitan. Mga katangiang sinusubukan pang sakyan ng kontrabidang si Chloe na panay ang buntot sa kanya. Ngunit nagkamali sila ng lahat ng kinalaban dahil si Krisha May, matalino, matapang at hindi magpapaapi. Sa kabila ng matatalas na salita ni Drake, pinatunayan ni Krisha na kaya niyang gibain ang pader na nakapaligid dito. Ngunit nang sa wakas ay mapalapit siya, isang madilim at mapanganib na sikreto ang kanyang natuklasan. Si Drake pala ang pinuno ng isang mapanganib na underground vigilant network. Kapag ang pag-ibig ay hinaluan ng panganib at bala, kaya ba ng isang palabang asawa na panindigan ng delikadong milyonaryo? O lalamunin sila ng dilim na pareho nilang tinatakasan? Isang kwento ng kontratang kasal, katapatan at resback na hindi mo dapat palampasin. Magandang araw sa inyo mga kaayasya. Ako ang inyong lingkod, si Miss Angge, na muli maghahatid sa inyo ng isang kwentong tiyak na magpapatibok ng inyong mga puso, magpapaiyak, at magpapakita ng tunay na tapang ng isang babae. Mula sa panulat ng ating nag-iisang story creator, Boss Reniel, isang bagong obra maestra ang handog ng Ayasha TV para sa inyong lahat. Isang kwento kung saan ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa tamis, kundi sa isang malabig na kasunduan. Paano kung ang lalaking pinakasalan mo para isalba ang isang pamilya ay ang lalaki palang magdadala sa iyo sa gitna ng isang madilim at papanganib na mundo? Kakayanin mo bang gibain ang pader ng isang bilyonaryo kung ang bawat hakbang mo ay may katumbas na panganib? Mga kaayasya, ihanda na ang inyong mga puso dahil ipapakita sa atin ni Krisha May na ang tunay na babaeng nagmamahal ay matalino, matatag at hindi magpapaapi. Welcome sa ating pinakabagong serye rito lang sa Ayasha TV, ang palabang asawa ng delikadong milyonaryo. Kaya naman, wag na magpatumpik-tumpik pa, i-like na ang video na ito, mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating tahanan at samahan niyo ako sa pagsisimula ng kwento. Napakalaki ng kama, napakaganda ng paligid, napakalawak ng silid, at napakarangya naman siyang kinauupuan ni Krisha May Desagon sa mga sandaling iyon. Ngunit sa likod ng kinang ng mga gintong dekorasyon at mamahaling gagamitan, pakiramdam niya ay isa siyang ibon na ikinulong sa loob ng isang ginintuang hawla. Tiningnan niya ang simpleng singsing na nasa kanyang daliri. Isang araw na nakalilipas mula nang isuot niya iyon sa harap ng altar. Ngunit hanggang ngayon ay tila isang masamang panaginip pa rin ang lahat. Nakatali na siya. Kasal na siya kay Drake Villegas, ang lalaking hindi niya kailanman pinangarap na makasama. Hindi ito kasal na pinatibay ng pag-ibig. Ito ay isang malamig na transaksyon. Pumayag si Krisha sa kasunduang ito dahil sa isang mabigat na dahilan, ang kanyang pamilya. Baon sa utang ang kanyang mga magulang at ang kanyang bunsong kapatid ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang pamilya Villegas ang nag-iisang unan na sumalo sa kanila sa bingit ng kahirapan. Kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya at ng pag-asang mabigyan sila ng mas magandang buhay, isinuko ni Krisha ang kanyang kalayaan. Sa kabilang banda, alam din niya kung bakit nasa silid na ito si Drake. Tinanggap ng sikat at mayamang tagapagmana ang kasal na ito, hindi dahil gusto niya si Krisha, kundi para to pa rin ang huling kahilingan ng kanya na mayapang lolo, ang matanda, ang nagayos ng lahat, bago ito pikit matang pumanaw. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Drake na may dalang kakaibang lamig na tila ba nagyelo ang buong paligid. Matangkad, perpekto ang hubog ng katawan, at pati ng muka, at may mga matang tila kayang sumugat sa sino mang tumitig dito. Suot pa rin ito ang kanyang mamahaling suit. Ngunit maluwag na ang kurbata nito at bahagi nakabukas ang unang 2 butones ng polo. Hindi man lang ito tumingin sa direksyon ni Krisha. Dumiretso ito sa may minibar sa sulok ng silid at nagsali ng alak sa baso. Hindi mo kailangang umasta na parang asawa kita sa loob ng bahay na ito. Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Drake. Mababa ang boses nito, malamig at walang kahit anong emosyon. Huminga na malalim si Krisha
Kung ang ibang babae ang nasa kalagayan niya, baka naiyak na o baka nanahimik na lang sa takot. Ngunit si Krisha May, lumaki sa hirap. Hinubog siya ng mga pagsubok para maging matatag. Hindi siya basta-basta papayag na tratuhin na parang hangin. Alam ko ang pinasok ko, Drake. Seryosong sagot ni Krisha habang tumatayo mula sa gilid ng kama. Nandito ako dahil sa isang kasunduan. Pero dahil kasal na tayo sa mata ng batas at ng Diyos, ang hinihingi ko lang ay kaunting respeto. Napatigil si Drake sa pag-inom. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ay may halong gulat ngunit agad ding napalitan na mapang-uyam ng ngiti. Lumakad ito, papalapit kay Krisha hanggang sa ilang pulgada na lamang ang distansya nilang dalawa. Amoy na amoy ni Krisha mamahalin pabango nito na may halong tapang ng alak. Respeto? Bulong ni Drake habang matalim na nakatitig sa mga mata ng dalaga. Pinayaran ko ang pamilya mo, Krisha. Sinalba ko, kayo sa putikan. Huwag kang humingi ng respeto sa akin na parang may karapatan ka talaga sa buhay ko. Kasalan tayo sa papel. Tandaan mo yan. Masakit ang mga salita ni Drake. Matatala sa tila may lasing na hiwa sa puso ng sino mang makakarinig. Ngunit sa halip na yumuko at umiyak, lalong itinaas si Krisha ang kanyang baba. Sinalubong niya mapanganib na titig ng kanyang bagong asawa. Oo, tinulungan mo ang pamilya ko. At habang buhay ako nagpapasalamat doon. Pero, hindi mo binili ang pagkatao ko, Drake Villegas. Patatag at palabang sagot ni Krisha. Kahit anong pader ang itayo mo sa paligid mo, at kahit anong talas sa mga salita mo, asawa mo pa rin ako ngayon. At may pasya ko, paninindigan ko. At aayusin ko ang pagsasamang ito. Gusto mo man o hindi. Isang maikling sarkastikong tawa ang pinakawala ni Drake bago ito tumalikod at naglakad patungo sa pinto ng katabing silid. Gusto mo? Gusto mo? Gawin mo! Pero, wag kang aasa na may mapapala ka sa akin. Nang magsara ang pinto, tuloy na naiwan si Krisha sa katahimikan ng malaking silid. Huminga siya na malalim para pakalmahin na mabilis na tibok ng kanyang puso. Mag-aaral sila sa isang universidad simula bukas, ngunit malinaw na namumuhay sila sa magkaibang mundo. Si Drake ang hari ng karangyaan at lamig, habang siya ang palabang babaeng handang bumangga sa pader. Tingnan na natin kung hanggang kailan mo kaya maging matigas, Drake. Pulong ni Krisha sa sarili habang mariing nakakuyom ang kanyang mga palad. Ang laban ay opisyal nang nagsisimula. Lunes ng umaga, ang universidad ay unti-unti nang napupuno ng mga estudyante. Ngunit para kay Krisha, tila mas bumigat ang hangin kanyang hiningnahan habang naglalakad papasok sa gate. Isang mamahaling kotse ang huminto hindi kalayuan sa kanya. At mula roon ay bumaba si Drake. Agad na nagbulungan ng mga kababaihan sa paligid. Kitang-kita ang distansya at ang malamig nitong aura na tila babawal lapitan ng sinuman. Nagkatinginan sila sa loob ng isang segundo. Ngunit tulad ng inaasahan ni Krisha, nag-iwas agad ng tingin si Drake at naglakad na tila hindi siya kilala. Narito sila sa iisang paaralan, ngunit malinaw na namumuhay sila sa magkaibang mundo. Si Drake ang tinitingalang tagapagmana, habang siya naman ay isang simpleng scholar na pumasok lang para mag-aral. Drake, babe! Kanina pa kita hinahanap! Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng pathway. Mula sa likod ay mabilis na lumapit ang isang babaeng nakasuot na maikling palda, makapal ang makeup at may bitbit na mamahaling bag. Si Chloe, siya ang kilalang mayaman, ambisyosa at ang babaeng panayang buntot kay Drake mula pa noong nakaraang semester. Agad na humawak si Chloe sa braso ni Drake. Bagamat bakas ang inis sa mukha ni Drake, hindi niya ito itinaboy. Na tila sanay na sa presensya ng babae bilang proteksyon para hindi siya lapitan ng iba. Habang naglalakad ang dalawa, nahagip ng mga mata ni Chloe si Krisha na tahimik na naglalakad sa tabi. Alam ni Chloe na may chismis na may koneksyon si Krisha sa pamilya Villegas, pagamat hindi nito alam ang totoong detalye na kasal na ang dalawa. Para kay Chloe, isang malaking banta ang kahit sino babaeng lumalapit sa kanyang babe. Dumating ang oras ng tanghalian. Puno ang cafeteria nang magpasya si Krisha na maupo sa isang bakanteng lamesa sa sulok. Ngunit hindi pa siya nakapagsisimulang kumain na marinig niya ang malalakas na yabag ng takong. Pag-angat ng kanyang tingin, nakatayo na sa harap niya si Chloe, kasama ang dalawa nitong alipores. Sa hindi kalayuan, nakaupo naman si Drake sa isang VIP table. Tahimik na nagbabasa ng libro, ngunit nakamasid ang mga mata. Oh, look who's here! Ang natatanging hampas lupa sa department natin. Malakas na pamilyo ni Chloe
na naging dahilan para dahan-dahang tumahimik ang buong cafeteria. Lahat ng matay napalingon sa kanila. Palita ko. Pilit mo isinasaksak ang sarili mo sa pamilya ni Drake? Akala mo ba mapapansin ka ng isang Villegas? Tumingin ka nga sa salamin. Ngumiti na mapang-api si Chloe at akmang itatapon ang hawak nitong baso ng juice sa ibabaw ng libro ni Krisha. Ngunit bago pa man bumagsak ang juice, mabilis na tumayo si Krisha. Sa isang eglap, sinalo niya ang kamay ni Chloe at buong lakas na binaliktad ang direksyon ng baso. Isang malakas na tili ang umalingaw-ngaw sa buong cafeteria nang ang malagkit na orange juice ay mismong sa mamahaling designer dress ni Chloe tumapon. Ano ba? Are you insane? Sigaw ni Chloe, nanginginig sa galit habang pinapagpag ang kanyang damit. Ako pa ang baliw? Seryoso ngunit matatag ang boses ni Krisha. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng isang hakbang kay Chloe. Unang-una, Chloe, nandito ako para mag-aral. Hindi para makipag-away sa isang babaeng walang ibang alam kundi bumuntot sa lalaking ayaw naman sa kanya. Kung may problema ka sa mukha mo o sa ugali mo, wag mo akong itulad sa salamin mo. Nagising ang buong cafeteria sa bulungan. Walang sino man na nag-akalang ang isang simpleng tulad ni Krisha ay lalaban ng ganoon katapang sa pinakamayamang reyna ng school. You? Hindi mo pa alam kung sino kinakalaban mo? Banta ni Chloe. Namumula mukha sa kahihiyan. Alam ko, isang babaeng walang magawa sa buhay kundi mambuli. Sagot ni Krisha habang isinusukbit ang kanyang backpack. Wag mo na akong susubukan ulit, Chloe. Dahil sa susunod, hindi lang Diyos ang itatapon ko sa mukha mo. Tinalikuran ni Krisha ang natutula lang si Chloe at dire-diretsong naglakad palabas ng cafeteria. Habang naglalakad siya, napasulyap siya sa direksyon ni Drake. Nakita niya bahagyang pagbaba ng libro ng lalaki. Sa unang pagkakataon, walang lamig ang mga mata ni Drake, kundi isang halo ng gulat at interes sa kakaibang tapang na ipinamalas ng kanyang asawa. Si Krisha May ay hindi magpapaapi at ngayon pa lang, ipinapakita na niya sa lahat na kaya niya manindigan sa sarili niyang mga paa. Pagkatapos na mainit na eksena sa cafeteria, naging mabilis ang pagkalat ng balita sa buong universidad. Marami ang humanga sa katapangan ni Krisha, habang si Chloe naman ay tila nagtatago muna dahil sa matinding kahihiyan. Ngunit para kay Krisha, hindi ang universidad ang tunay na labanan, kundi ang pag-uwi niya sa loob ng mansyon ng mga Villegas. Gabi na makauwi si Krisha mula sa kanyang part-time job at pag-aaral sa library. Pagpasok na sa malawak na kusina, napansin niya madilim ang buong bahay at wala pa si Drake. Sa kabila ng matatalas sa salita nitong noong unang gabi, may bahagi sa puso ni Krisha na nag-aalala pa rin. Tinanggap niya ang kasal na ito para sa pamilya niya, ngunit nakako rin siya sa sarili na panindigan at ayusin ang kanilang pagsasama. Hindi ko pwedeng hayaan ganito kami habang buhay. Pulong niya sa sarili habang nagtatali ng apron. Nagpasya siyang magluto. Naganda siya ng simpleng sinigang na baka. Ang lutong bahay na palaging nagpapagaan sa pakiramdam niya tuwing pagod siya. Habang kumukulo ang sabaw, unti-unting napuno ng mabangong amoy ang marinyang kusina na madalas ay tila walang buhay. Maghahating gabi na marinig ni Krisha ang tunog ng bumubukas na pinto. Pumasok si Drake. Halatang pagod na pagod. Bahagyang nakagulo ang buhok nito at mas madilim ang aura kaysa sa kaswal na itsura nito sa universidad. Na makita nitong nakabukas ang ilaw sa kusina at nakatayo si Krisha. Napatigil ito. Bakit gising ka pa? Palamig na tanong ni Drake habang ibinababa ang kanyang laptop sa bag sa sofa. Sinabi ko na sa'yo, wag mo akong uratin dito sa bahay. Ipinagluto kita. Mahinahong sagot ni Krisha. Binaliwala ang pagsusungit ng asawa. Tagain siya na mainit na kanin at mangkok ng sinigang sa lamesa. Alam kong galing ka sa school at sa opisina ng kumpanya ninyo. Kumain ka muna bago ka matulog. Tinignan ni Drake ang pagkain. Pagkatapos ay tumingin siya kay Krisha na may halong pagdududa at inis. Lumapit ito sa lamesa. Ngunit sa halip na maupo, marahas itong itinulak ang mangkok dahilan upang matapon ang kaunting sabaw sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko kailangan ng luto mo, Krisha, at hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo. Matigas na saad ni Drake. Huwag mong isipin na porket naging matapang ka sa universidad kanina laban kay Chloe, ay mapapaikot mo na rin ako. Ang pader na nakapaligid sa akin, hindi mo kayang gibain sa simpleng pag-arte bilang mabuting asawa. Huminga na malalim si Krisha, pinagmasdan ang natapong sabaw. Pagkatapos ay kumuha siya ng basahan para punasan ito. Walang bakas ng luha o panghihina sa kanyang muka. Sanay siya sa hirap at mas sanay siya sa mga taong sinusubukan ng pasensya niya. Hindi ako maarte. Oo, maarte, Drake. Seryosong sagot ni Krisha habang diretso ito nakatitig sa mga mata ng lalaki. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Pader? Kung akala mo ganoon kahina ang martilyo ko para hindi mabasag ang pader mo, nagkakamali ka.
Papuwersahin kong gibain para mapalapit sa'yo dahil asawa mo ako. At hindi ako titigil hanggat hindi mo natututunang kilalanin ang pagkatao mo. At pagkatao ko, natigilan si Drake. Sa buong buhay niya, ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay sumusunod sa bawat utos at kompas niya dahil sa takot o dahil sa pera. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon, ang babaeng galing sa hirap na binihisan lang ng kasunduan ay may mga matang puno ng apoy at paninindigan. Hindi nagpaapi si Krisha sa lamig nito. Sa halip, iniwan niya ang bagong sandok ng pagkain sa lamesa. Nariyan ang mga pagkain. Kung ayaw mo kuinin, iwan mo lang dyan. Pero bukas magluluto ulit ako. Magandang gabi, Drake. Tinalikuran ni Krisha si Drake at pumasok na sa kanyang silid. Naiwan si Drake sa gitna ng kusina. Tahimik na nakatitig sa umuusok pa ring sinigang. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang emosyon na matagal nang binalot ng yelo na kanyang madilim na pundo. Dahan-dahan siyang naupo. Kumuha ng kutsara at sumubo ng pagkain. Sa kabila ng kanyang matatalas na salita, hindi niya mapagkakailang unti-unti nang nayayanigan pa din ang kanyang itinatago. Hindi pinalampas ni Chloe ang nangyaring kahihiyan sa cafeteria. Sa halip na lumayo, may naging agresibo pa ito. Kahit saan magpunta si Drake sa loob ng universidad, sa library, sa hallway, o maging sa labas ng classroom, nandoon si Chloe, nakabuntot na parang anino, at pilit na nagpapapansin. Drake, babe, look, I bought this VIP tickets para sa charity gala ng pamilya niyo next week. Palambing na saad ni Chloe habang sumasabay sa paglalakad ni Drake sa building ng business department. I'm sure Tito and Tita would love to see me there with you. Di tulad ng iba diyan, na walang kaalam-alam sa mga high society events. Sadyang nilakasan ni Chloe ang boses dahil nakita niya naglalakad sa kabilang panig ng hallway si Krisha na may pitpit na makakapal na libro para sa susunod itong klase. Walang reaksyon si Drake. Dire-diretso lang ito sa paglalakad. Malamig ang muka at walang pakialam sa ingay ni Chloe. Subalit para kay Chloe, sapat na ang hindi siya hayaang itaboy ni Drake para ipagmalaki sa lahat na siya ang nakatakda para sa nag-iisang tagapagmana. Na makalampas sila kay Krisha, sinadya ni Chloe na sadyang banggain ang balikat nito. Nalaglag ang inang piraso ng papel na hawak ni Krisha. Oh, I'm sorry. Di kita napansin. Ang liit mo kasi parang invisible. Nakangising pangaasar ni Chloe habang nakapatong ang kamay sa braso ni Drake. Huminto si Krisha. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga papel. Tumayo ng tuwid at hinarap ang dalawa. Tinignan niya si Chloe mula ulo hanggang paa bago ibinaling ang matapang niyang mga mata kay Drake na ngayon ay tahimik na nakamasid sa magiging reaksyon ng kanyang asawa. Chloe, kung ganyan ka laging nakabuntot kay Drake, baka sa susunod mapagkamalan ka ng bodyguard o kaya pet na nawawala. Panayad ngunit may talas na banat ni Krisha at huwag kang mag-alala sa pagiging invisible ko. Mas mabuti nang hindi masyadong kapansin-pansin ang presensya kaysa na mapilit na sumisiksik sa taong halata namang walang pakialam sa'yo. What did you say? Namamulang sigaw ni Chloe. Gigil na gigil itong lumingon kay Drake. Drake, are you just going to let this scholar insult me? Baka nakakalimutan mo kung sino ang pamilya ko. Isang tawag ko lang sa dean. Pwede matanggalan ng scholarship ang babaeng yan. Ginamit ni Chloe ang kanyang pinakamalakas na alas, ang impluwensya at pera ng kanyang pamilya. Akala niya ay matatakot si Krisha at luluhod para magmakaawan o huwag tanggalin sa universidad. Subalit nagkamali siya ng kinalaban. Imbes na matakot, mas lalong sumilay ang isang mapanghamong ngiti sa mga labi ni Krisha. Sige nga, Chloe. Tumawag ka sa din ngayon din? Hamon ni Krisha habang inilalapit ang kanyang mukha sa kontrabida. Ipakita natin sa din ang student handbook ng universidad na ito. Section 4, Paragraph B. Ang sinumang estudyante na napatunayang gumagamit ng pananakot, paninirang puri at pagbabanta sa kapwa estudyante para sa sariling interes ay mahaharap sa suspensyon o expulsion. Ano man ang estado ng pamilya nito? May video recording din ng cafeteria noong isang araw. Sino kaya sa atin ang unang makakalabas sa paaralang ito? Natahimik si Chloe. Nanginginig ang kanyang mga labi sa galit at tako. Dahil alam niyang totoo ang sinasabi ni Krisha. Masyadong matalino si Krisha at kabisado nito ang mga patakaran ng universidad. Dahil bilang scholar, pinoprotektahan niya ang kanyang posisyon. You! Mapapahama ka rin, Krisha, tandaan mo yan. Panta ni Chloe bago padarag na binitiwan ang braso ni Drake at nagmarcha palayo. Kasama ang kanyang nagmamadaling mga alipores. Naiwan sa hallway sina Drake at Krisha. Tinignan ni Krisha ang asawa na nanatiling tahimik sa buong pangyayari. Hindi ka man lang ba magsasalita para sa babe mo? Sarkastikong tanong ni Krisha habang inaayos ang hawak na libro. Tinitigan siya ni Drake ng matagal. May kakaibang kaslap sa mga mata nito na tila ba naaaliw sa katapangan ng babaeng nasa harap niya.
Hindi ko na kailangang magsalita. Mababa at malamig na sagot ni Drake. Paano mang kaya mo nang ubusin ng mga kalaban mo na mag-isa? Talagang kaya ko. Tugon ni Krisha. Sabay taas ang kanyang baba. Kaya kong harapin si Chloe at kaya ko ring gibayin ang pader mo, Drake. Huwag mo akong itulad sa mga babaeng umiiyak kapag tinatarayan. Tinalikuran na ni Krisha si Drake para pumunta sa kanyang klase. Habang pinapanood ni Drake ang paglakad palayo ng kanyang palabang asawa, hindi niya napansin na bahagyang pagsilay ng totoong ngiti sa kanyang mga labi. Si Krisha may desagan ay unti-unti na nagmamarka sa kanyang mundo. Isang mundong hindi basta-basta mapapasok ng kahit sino. Isang linggo matapos ang matinding sagutan sa hallway, mas naging abala si Krisha sa kanyang pag-aaral at part-time job. Madalas ay hating gabi na siya kung makauwi sa mansyon, kaya naman halos hindi na rin sila nakikita ni Drake. Subalit, kahit pagod, hindi nakakaligtaan ni Krisha na mag-iwan ng pagkain sa ibabaw na lamesa para sa asawa. Pansin niya, nabawas o nauubos ang mga ito, bagamat nananatiling tahimik si Drake at walang anumang pasasalamat na binibitiwan. Isang gabi, bumuhos ang napakalakas na ulan. Basang-basa ang gilid ng jacket ni Krisha na makapasok siya sa loob ng mansyon. Patay ang lahat ng ilaw sa sala, ngunit may kakaibang pakaramdam na nagpabagal sa kanyang mga hakbang o malingaw-ngaw ang isang mahinang kalabog mula sa kusina. Drake? Untang ni Krisha habang dahan-dahang lumalapit. Pagbukas niya ng ilaw, nakinggulat niya na makita si Drake na nakasandal sa may counter. Gulo-gulo ang buhok, maluwag ang polo at namumula ang mga pisngi. Hawak nito ay isang baso ng tubig, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay, dahilan upang mabitawan niya ito at mabasag sa sahig. Huwag kang lamapit. Paos at mababa ang boses ni Drake, subalit halata ang hirap sa bawat paghinga nito. Hindi nakinig si Krisha. Pabilis siyang lumapit at tinawakan na noon ang asawa. Agad siyang napasinghap na maramdaman ng tila nagbabagang balat nito. May mataas na lagnat si Drake. Higit pa roon, napansin ni Krisha ang bagyang mantsa ng dugo sa kanang bahagi ng polo nito. Malapit sa tadiyang, ngunit bago pa niya ito masuri, ay pilit siyang itinulak ni Drake palayo. Sabi nang, wag mo kong pakialaman. Panta pa rin ni Drake. Kahit nahilong-hilo na ito at halos tumumba na kung hindi lang nasalo ni Krisha ang kanyang braso. Manahimik ka nga, Drake. Pulyaw ni Krisha, gamit ang boses na may otoridad at paninindigan. Matalino ka sa school at sa negosyo, pero pagdating sa sarili mo, napakatanga mo. May sakit ka na nga, nagmamagaslaw ka pa. Hindi kita iiwan dito na parang asong mamamatay. Sa kabila ng pag-atake ng matatalas na salita ni Drake, binuhat ni Krisha ang kalahating bigat ng katawan ng lalaki para kaakayin ito patungo sa malawak nitong silid. Nang maihiga niya ito sa kama, mabilis na kumilos si Krisha. Kumuha siya ng planggana na may malamig na tubig, malinis sa bimpo at mga gamot sa kusina. Buong magdamag ay hindi natulog si Krisha. Maingat niya ang pinunasan na noo at leeg ni Drake para pababain ang lagnat nito. Noong tangkaing suriin ni Krisha ang mantsa na dugo sa polo, napansin niyang tila gasgas lang ito mula sa kung anong matalas na bagay. Kaya naman, nilagyan niya ito ng paunang lunas. Sa bawat pagdaing ni Drake dahil sa bangungot at taas ng lagnat, naroon si Krisha para palitan ng bimpo at hawakan na nanginginig nitong kamay upang iparamdam na may kasama ito. Wag umalis. Bulong ni Drake sa gitna ng kanyang lagnat, mahigpit na nakahawak sa daliri ni Krisha. Nandito lang ako, hindi ako aalis. Panayad na sagot ni Krisha habang hinahawi ang mga basang buhok na humaharang sa noo ng asawa. Kinaumagahan, dahan-dahang iminulat ni Drake ang kanyang mga mata. Masakit pa rin ang kanyang ulo, ngunit gumaan na ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ang una bumungad sa kanya yung sikat ng araw mula sa bintana at ang mukha ni Krisha na natutulog sa gilid ng kanyang kama. Nakapatong ang ulo sa kanyang mga bisig habang hawak pa rin ang bimpo. Tinitigan ni Drake ang natutulog na asawa. Baka sa mukha ni Krisha ang matinding pagod at puyat dahil sa pag-aalaga sa asawa. Sa buong buhay ni Drake, kapag nagkakasakit siya, mga katulong o kaya doktor lang ang binabayaran ng pamilya niya para tumingin sa kanya. Walang sino mang nagtiyagang maupo sa tabi niya at hawakan ang kamay niya buong gabi na walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang ginalaw ni Drake ang kanyang kamay para hindi magising ang dalaga. Subalit sa kaunting galaw na iyon ay nag-angat agad ng tingin si Krisha. Puyat ang mga mata, ngunit bakas ang labis na pag-aalala. Gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang ulo mo? Sandali, kukuha ko ng mainit na soup. Sunod-sunod na tanong ni Krisha habang akmang tatayo. Subalit bago pa man makakbang si Krisha, hinawakan ni Drake ang kanyang pulso. Hindi marahas, kundi mahina at may kakaibang lambot. Salamat. Mahinang boses na saad ni Drake habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Natigilan si Krisha
Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niyang nagpasalamat si Drake at walang bakas ng lamig o yabang ang boses nito. Ang matigas at makapal na pader ng yelo na itinayo ni Drake sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan na nagkaroon ng unang malaking bitak. Matapos ng gabi nagkasakit si Drake, ramdam ni Krisha ang kaunting pagbabago sa atmosfera sa loob ng mansyon. Hindi na ganoon katala sa mga salita ni Drake at kung minsan ay sabay na silang kumakain ng almusal bago pumasok sa universidad. Ngunit sa likod ng tila bumubuting pakikitungo ng asawa, may bagong bigat na napapansin si Krisha. Nagsimula mapansin ni Krisha ang mga kakaibang ikinikilos si Drake na hindi angkop sa isang tipikal na estudyante o tagapagmana ng kumpanya. Palaging umaalis si Drake tuwing madaling araw, mga oras na tulog ang buong mundo. Bukod pa rito, madalas siyang umuwi na may mga bagong pasa sa kamao o gasgas sa katawan. Kamakailan lang ay nakarinig si Krisha ng mga tawag sa telepono ni Drake sa kalagitnaan ng gabi. Mababa ang boses nito at gumagamit ng mga kakaibang salita na tila ba isang lihim na code. Isang hapon sa universidad, habang nag-aayos ng gamit si Krisha sa locker room, biglang sumulpot si Chloe. Wala nang malagkit na juice sa damit nito. Ngunit mas matindi ang puot na nakarehistro sa mukha ng kontrabida. Panay pa rin ang buntot nito kay Drake. Kaya naman alam ni Krisha na may bago itong binabalak. Akala mo ba talaga panalo ka na, Krisha? Nakangising banta ni Chloe. Habang sumasandal sa katabing locker, nakakita ko medyo napapalapit ka na kay Drake. Pero nagpapakasasa ka sa isang kasinungalingan. Komento si Krisha sa pag-aayos at tinarap si Chloe na may malamig na tingin. Wala akong oras sa mga laro mo, Chloe. Kung may sasabihin ka, dumaretso ka. Masyado kang nagmamalaki. Pero ang totoo, wala kang alam sa totoong pagkatao na lalaking pinakikisamahan mo. Bulong ni Chloe habang nalilisik ang mga mata. Akala mo ba isang normal na mayaman ng si Drake? May mga gabi na nawawala siya at may mga taong madidilim na nakapaligid sa kanya. Walang alam ang isang tulad mong galing sa hirap sa mga panganib na mundong ginagalawan niya. Baka magising ka na lang isang araw. Malamig na bangkay ka na. Matapos bitawan ng banta, tumalikod si Chloe habang tumatawan na mapang-api. Hindi ipinakita ni Krisha na naapektuhan siya. Ngunit ang mga salita ni Chloe ay tumama sa kanyang mga hinala. Ang mantsa ng dugo sa polo ni Drake noong gabi ng lagnat nito, ang mga pasa at ang mga pag-alis sa madaling araw, lahat ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Ano ba talaga ang tinatago mo, Drake? Pulong ni Krisha sa sarili. Nang gabing iyon, hindi natulog si Krisha. Nagkunwari siyang pumasok sa kanyang silid, ngunit nanatili siyang gising at nakikiramdam sa bawat tunog ng bahay. Maghahating gabi na marinig niya ang marahang yabag sa hallway at ang marahan ngunit pamilya na pagtik ng pinto sa ibaba. Sumilip si Krisha sa bintana ng sala. Nakita niya si Drake na nakasuot na ngayon ng purong itim na jacket na may hood habang sumasakay sa isang hindi pamilyar na itim na sasakyan na walang plaka. Walang pag-aalinlangan na bawat kilos nito. Tila sanay na sanay sa dilim. Hindi na kayang manahimik ni Krisha. Alam niyang mapanganib, ngunit matatag ang kanyang pasya na alamin ang katotohanan. Hindi siya basta-basta magpapakabulag sa mga sekretong pwedeng sumira sa kanilang dalawa. Mabilis siyang kumuha ng itim na hoodie. Isinuot ang kanyang sapatos at dahan-dahang lumabas ng mansyon para sundan ang misteryosong asawa. Ang kanyang pangahinala ay malapit ng humantong sa isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Mabilis na lumabas si Krisha sa gate ng subdivision. Swerte naman na may isang pampublikong sasakyan na dumaan sa mabilisang oras na iyon. Agad siyang sumakay at itinuro ang itim na sasakyan ni Drake na dahan-dahang lumalabas sa intersection. Kuya, sundan mo po yung itim na kotse sa harap natin. Huwag mo lang pong masyadong idikit baka mapansin. Utos ni Krisha habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagtaka ang driver, ngunit sumunod na lamang na makita ang seryoso at palabang mukha ng dalaga. Habang tumatagal ang biyahe, unti-unting lumalayo sila sa kabihasnan. Nawala ang naglalaking ang gusali ng syudad. Ang mga ilaw sa kalsada ay dumalang at napalitan ng mga madidilim na kakahuyan at lumang kalsada. Naliligaw yata ang sinusundan natin, Deng. Papunta na ito sa lumang industrial zone sa labas ng lungsod. Delikado roon. Pabala ng driver. Ayos lang po, kuya. Itabi niyo na lang po rito. Sagot ni Krisha na makitang huminto ang kotse ni Drake sa unahan. Nagbayad siya at mabilis na bumaba. Isinuot ang hoodie ng kanyang jacket para hindi madaling makilala. Dinala siya ng kanyang pagsubaybay sa isang malawak at tila abandonadong bodega. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa mahinang ugong ng makina ng kotse ni Drake na pinatay na. Nagtago si Krisha sa likod ng mga lumang container van. Habang pinapanood si Drake na bumaba ng sasakyan,
Walang bakas na pag-aalinlangan sa mga hakbang ng asawa. Diretso itong naglakad. Pumasok sa maliit na pinto sa gilid ng bodega. Huminga na malalim si Krisha. Anong ginagawa ng isang milyonaryong estudyante sa ganitong klaseng lugar sa kalagitnaan ng gabi? Pulong niya sa sarili. Sa halip na matakot at umuwi, nanaging ang tapang ni Krisha. Dahan-dahan siyang sumunod. Naglalakad ng patiyad upang walang malikhang ingay. Nang marating niya ang pinto, bagya itong nakabukas. Sumilip siya sa maliit na puwang. Ang loob ng bodega ay malawak, ngunit ang gitnang bahagi lang ang naiilawan ng isang malaking industrial lamp. Doon ay may nakaparadang mararangyang sasakyan, mga computer screen na may mga running code at ang mas nakakagulat, mga armadong kalalakihan na nakasuot ng uniformeng panggera, ngunit walang mga logo. Lahat sila ay nakatayo ng tuwid habang naglalakad si Drake patungo sa gitna. Ang malamig at walang pakialam na si Drake sa universidad ay biglang napalitan ng isang leader na may nakakatakot na otoridad. Narito na ang boss. Narinig ni Krisha na bulong ng isa sa mga lalaki na nakatayong malapit sa bento. Boss? Pag-uulit ni Krisha sa kanyang isip, bago pa man niya maunawaan ang buong sitwasyon, naramdaman niya isang malamig na bakal na dumikit sa likod ng kanyang ulo. Huwag kang gagalaw. Itaas mo mga kamay mo. Utos ng isang magaspang na boses mula sa kanyang likuran. Nahuli si Krisha ng isa sa mga nagbabantay sa labas. Sa kabila ng lamig na baril na nakatutok sa kanya, hindi sumigaw si Krisha sa takot. Nanatiling matatag ang kanyang tindig habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang palihim na pagsunod ay nagdala sa kanya sa mismong pintuan ng kapahamakan. Sino ka? Paano mo nahanap ang lugar na ito? Matigas na tanong ng armadong lalaki habang marahas na itinutulak si Krisha papasok ng gitna ng bodega. Ang malakas na kalabog ng pinto at ang pagpasok ng bihag ay umakit sa pansin ng lahat ng tao sa loob. Agad na huminto sa pagsasalita ang mga lalaking nakapaligid sa mga computer screen, maging si Drake. Nakasalukuyan nagbabasa ng isang may makapal na dokumento ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sandaling nawala ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Drake. Napalitan nito ng matinding gulat na agad ding naging puot. Krisha? Mahinang usal ni Drake, subalit sapat na para marinig ng kanyang mga tauhan. Boss, nakita namin siya sumisilip sa labas. Mukhang sinundan ka mula sa mansyon. Ulat na lalaking nakahawak sa braso ni Krisha. Bitiwan niyo siya. Utos ni Drake. Mababa ang poses nito ngunit may nakakatakot na otoridad na naging dahilan para mabilis na mabitawan siya ng mga guard ng asawa. Mabilis na naglakad si Drake papalapit kay Krisha. Huminto siya sa harap ng dalaga. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo rito? Nababaliw ka na ba, Krisha? Sinabi ko na sa iyo na huwag mong pakailaman ang buhay ko. Sa kabila ng mga armadong lalaki, sa paligid at sa nakatatakot na presensya ng asawa, hindi umundur si Krisha. Iniayos niya ang kanyang jacket at sinalubong ang galit na titig ni Drake. Hindi ako nababaliw, Drake. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng buhay ang meron ng asawa ko. Patatag na sagot ni Krisha. Lumingon siya sa paligid, sa mga baril, sa mga high-tech na kagamitan, at sa mga nakatayong tauhan. Ano ito, Drake? Isang sindikato? Isang krimen? Ito ba ang dahilan kung bakit ka umuuwing may pasa at dugo? Huminga ng malalim si Drake. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tinalikuran niya si Krisha at umarap sa kanyang mga tauhan. Iwan niyo muna kaming dalawa. Bantayan ang perimeter. Masusunod, boss. Sabay-sabay na sagot ng mga kalalakihang bagong mabilis at tahimik na naglakad palabas ng bodega na nag-iwan sa mag-asawa sa gitna ng malawak at malamig na silid. Nang sila na lang dalawa ang natira, hinarap muli ni Drake si Krisha. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang pagod at seryosong ekspresyon. Hindi ito sindikato, Krisha. Simula ni Drake habang dahan-dahang isinusukbit ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang itim na jacket. Ito ay isang underground vigilant network. Ang pamilya ko, ang lolo ko, binuo nila ito dekada na nakalipas. Tinatapos namin ng mga krimen at pinababagsak ang mga malalaking sindikato na hindi kayang abutin ng mga batas dahil protektado sila ng pera at kapangyarihan. Natigilan si Krisha. Tinignan niya ang mga monitor nagpapakita ng mga mukha ng mga kilalang tiwaling opisyal at kriminal. Ako ang pinuno ng network na ito ngayon. Pagpapatuloy ni Drake habang humahakbang papalapit sa asawa. Kaya ako malamig. Kaya malayo ang distansya ko sa lahat ng tao sa universidad dahil ang mundong ito ay puno ng panganib. Ang bawat taong mapapalapit sa akin ay pwede maging target ng mga kaaway ko at ngayon, narito ka. Nakita mo ang lahat. Dito natuklasan ni Krisha ang madilim at papanganib na sekretong itinatago ng kanyang asawa sa likod ng pagiging milyonaryo ang tagapagmana nito. Hindi lang pala ito basta suplado. Pinoprotektahan lang nito ang sarili at ang mga taong nakapaligid sa kanya mula sa isang mundong nakamamatay.
Naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit hindi ka dapat nandito? Pulyaw ni Drake, habang ang boses niya ay umaalingaw sa apat na sulok ng abandonadong bodega. Lumapit siya ng gusto kay Krisha, bakas ang tensyon sa kanyang panga. Ang mundong ito ay hindi isang laro sa universidad, Krisha. Isang pagkakamali ng dito, buhay ang kapalit. Kaya pakiusap, umuwi ka na at kalimutan mo ang lahat na napanood mo ngayon. Para kay Drake, ang bawat segundong pananatili ni Krisha sa lugar na iyon ay tila paglapit nito sa bitayan. Akala niya ay tulad ng ibang babae. Hihingi si Krisha ng tawad, iiyak sa takot at magmamadaling tumakbo pabalik sa ligtas na mansyon. Ngunit si Krisha ay hindi ganoon kahina. Sa halip na umatras, humakbang pa siya ng isa, papalapit kay Drake. Tumingala siya upang salubungin ang nag-aalala mga mata ng asawa. Walang kahit anong panginginig sa kanyang katawan. Hindi ako aalis, Drake. Seryoso at matatag na pambara ni Krisha. Galit ka dahil inilagay ko ang sarili ko sa panganib. Pero mas galit ako dahil akala mo ay ganoon ako kadaling takutin? Oo, nalaman ko ang sekreto mo. Nalaman kong buhay mo ay tinataya mo gabi-gabi para sa hustisya. At ano sa tingin mo sa akin? Isang palamuti lang na basta mo lang itatago sa mansyon kapag umaalis ka? Krisha, hindi mo alam ang sinasabi mo. Mas alam ko kaysa sayo. Pagputol ni Krisha, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Nakatali ako sayo sa isang kasunduan. Oo, pero pinili kong panindigan at ayusin ang pagsasama natin. Kung ang mundong ginagalawan mo ay madilim at papanganib, asawa ko. Magiging pabigat ako sa'yo. Asawa pa rin kita. Kaya handa akong harapin ang anumang dilim na kasama ka. Hindi ako magiging pabigat sa'yo, Drake. Pero hindi rin ako papayag na itaboy mo na lang ako na parang walang kwentang estranghero. Natigilan si Drake. Ang mga salita ni Krisha ay tila isang malakas sa sampal na gumising sa kanyang natutulog na sistema. Sa buong buhay niya, ang lahat ng tao ay lumalayo sa kanya kapag nalalaman ang panganib na dala ng kanyang pangalan. Ngunit ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng pilit niya ay tinulak palayo gamit ang matatalas na salita at lamig, ay ang nag-iisang nilalang na nagpapakita ng tapang na lumakad kasabay niya sa dilim. Humanga si Drake. Sa likod ng galit at pag-aalala, naramdaman niya isang malalim na tibok sa kanyang puso na matagal na niyang pinagkakait sa sarili. Ang palabang asawa niya ay hindi lang basta matapang. Mayroon itong klase ng katapatan na kaya magpabago sa kanyang magulong mundo. Dahan-dahang lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Drake. Inabot niya ang balikat ni Krisha. Ang kanyang hawak ay hindi na marahas, kundi puno na ng proteksyon at pag-aalaga. Napakasungit mo talaga. Mahinang bulong ni Drake, habang may bahagyang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Gusto mo talang gabain ang pader ko, no? Sinasabi ko sa iyo, Drake. Matigas ang ulo ko. Sagot ni Krisha, sabay taas ng kanyang baba. Kaya masanay ka na. Dito sa gitna ng madilim na bodega, sa harap na nagbabantang panganib, tuluyang nahulog ang loob ni Drake sa kanyang palabang asawa. Ang kasunduang kasal na nagsimula sa paresahan ay unti-unti na nagiging isang totoo. Ngunit, alyansa, isang pag-iibagang hinubog ng tapang at paninindigan. Ngunit hindi nila alam, sa labas ng bodega, isang bagong bitag na ang inihahanda na nag-ESP-yang si Chloe. Dahil sa kanyang matinding obsession kay Drake, hindi tumigil si Chloe sa pagsubaybay sa bawat kilos nito. Ginamit niya ang pera ng kanyang pamilya para kumuha ng mga impormasyon sa loob ng universidad at maging mga tauhang nag-espiya sa paligid ng mansyon ng mga Villegas. Hindi nagtagal. Nakumpirma ni Chloe na madalas pumunta si Drake sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Bagamat hindi niya alam ang buong detalye tungkol sa lihim na vigilant network, sapat na ang kanyang nakita mga armadong lalaki at ang kakaibang aktibidad doon para mapagtanto na may malaking sekretong itinatago si Drake. Mas lalo siyang nanggigil na mabalitaan ng kanyang mga espiya na magkasama sina Drake at Krisha sa loob ng bodegang iyon sa kalagitnaan ng gabi. Kaya naman pala matapang ang hampas lupang yan dahil alam niya ang sekreto ni Drake. Galit na asik ni Chloe habang nakatayo sa isang pribadong silid. Akala mo ba hayaan kitang agawin sa akin si Drake, Krisha? Pwes, dyan ka nagkakamali. Gagamitin ko ang sekretong ito para tuluyan tumabura sa buhay namin. Kinasabot ni Chloe ang mga kilalang kalaban ng pamilya Villegas, isang tiwaling sindikato na matagal nang gigigil na mahanap ang kahinaan ni Drake. Ibinigay ni Chloe ang impormasyon tungkol sa universidad at ang mga oras ng pagpasok ni Krisha upang maisagawa ang isang madilim na plano. Kinabukasan, sa universidad, katatapos lang ng huling klase ni Krisha, habang naglalakad siya patungo sa parking lot para mag-abang ng masasakyan, isang puting van ang biglang huminto sa kanyang tapat. Mabilis na bumaba ang dalawang lalaki nakamaskara. Bago pa man makasigaw si Krisha, tinakpan na ng isang panyo na may pampatulog ang kanyang ilong at pipig.
Sinubukan niya manlaban at sipain ng mga ito. Ngunit dahil sa tapang ng gamot, ay unti-unti nanghina ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Samantala, nakatanggap si Drake ng isang hindi kilalang tawag habang nasa loob ng kanyang opisina. Kung gusto mo pang makita buhay ang asawa mo, Drake Villegas, pumunta ka sa lumang gilingan ng semento sa dulo ng highway. Mag-isa ka lang. Isang maling kilos mo o kapag may nakita kaming katauhan mo, papatayin namin siya. Saan na isang baritonong boses sa kabilang linya bago pinatulan ang tawag. Agad na uminit ang dugo ni Drake. Naikuyom na ang kanyang mga kamao sa tindi ng galit. Ngunit bago pa man siya kumilos, isang text message ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang di kilalang numero. Larawan ito ni Krisha na nakatali sa isang upuan at sa gilid na makikita ang pamilyar na sapatos at bag ni Chloe. Chloe, bulong ni Drake na may nakakatakot na lamig sa kanyang boses. Nalaman ni Chloe ang tagpuan upang gamitin ng mga kalaban ni Drake para i-kidnap si Krisha. Ang layunin ng kontrabida ay simple. Gamitin si Krisha bilang pain para makuha ang atensyon ni Drake. Pasukuin ito at tuloy mapahamak ang dalawa upang siya lumabas na bayani o ang nag-iisang reyna sa buhay ng lalaki. Mabilis na isinuot ni Drake ang kanyang itim na jacket at inihanda ang kanyang sasakyan. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit habang pinatatakbo ang kotse sa pinakamabilis na bilis. Huwag na huwag niyo lang sasaktan ng asawa ko dahil re-restbakan ko kayong lahat. Panta ni Drake sa hangin. Ang bitag ay nakalatag na, ngunit hindi na alam kung anong klaseng galit ang kanilang ginising. Umuugong ang makina ng sasakyan ni Drake habang tinatahak ang madilim na daan patungo sa lumang gilingan ng semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit at mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang isip ay binabalot ng haluhalong galit at pag-aalala para kay Krisha. Akala ni Chloe at ang mga kasabot nitong sindikato. Nakasungkit sila ng isang mahinang pain na iiyak at magmamakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit nagkamali sila ng pinihag. Sa loob ng madilim na silid sa lumang gilingan, dahan-dahan nagkamali si Krisha. Masakit ang kanyang ulo dahil sa pampatulog. Ngunit ang kanyang diwa ay mabilis na nagising ng maramdaman ng magaspang na tali na nakapulupot sa kanyang mga kamay at paa. Sa harap niya ay nakatayo si Chloe. May hawak na baso ng alak at may mapang-aping ngiti sa mga labi. Gising na pala ang reyna ng kahirapan. Pagmamayabang ni Chloe habang lumalapit. Tingnan natin kung saan naabot ang katapangan mo ngayon, Krisha. Parating na si Drake. At kapag nakuha ka na ng mga kasama ko, ang gusto nila sa kanya, siguradong ikaw ang unang mamamatay. Hindi sumigaw si Krisha. Tinignan niya ang paligid. May 3 armadong lalaki na nagbabantay malapit sa pinto. Habang si Chloe naman ay mabala sa kakapanood sa kanya. Sa halip na matakot, mabilis na nag-isip ng matalino ang dalaga. Napansin niya isang kalawanging pako na nakalabas sa likod ng kahoy na upo ang kinauupuan niya. Habang nagtatalumpati si Chloe tungkol sa kanyang yaman at kapangyarihan, palihim na ikinuskos ni Krisha ang lubid sa matalas na pako, kahit na humihiwa na ang pako sa kanyang balat at nagdudulot ng bahagyang saktan. Hindi siya nagpatinag. Pinuwersa niya ang bawat kilaw hanggang sa maramdaman niyang lumuwag at tuluyang naputol ang tali sa kanyang mga kamay. Chloe, masyado kang madaldal. Biglang saad ni Krisha na naging dahilan upang mapatigil ang kontrabida. Ano? Asik ni Chloe. Bago pa man makasagot ang mga bodyguard, mabilis na kumala si Krisha sa upuan. Sa isang iglap, sinipa niya ang lamesang nasa harap niya patungo sa direksyon ng 2 lalaki, dahilan upang ma-out of balance sa mga ito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Krisha. Kinuha niya isang lumang bakal na tubo sa sahig at buong lakas na inihampas ito sa kamay ng isang lalaking akmang bubunot ng baril. Isang malakas na kalabog at daig ng sakit ng umalingaw-ngaw sa silid. Sa loob ng ilang sandali, gamit ang bilis ng kanyang palabang diskarte, nagawa ni Krisha na guluhin ang depensa ng mga kidnapper. Eksaktong bumukas sa marahas ang pinto ng silid. Pumasok si Drake. Hawak ang kanyang baril at handang makipagpatayan para iligtas ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng biktima na kailangan niyang protektahan. Ngunit ang sumalubong sa kanyang paningin ay isang eksenang hindi niya kailanman inaasahan. Nakatayo si Krisha sa gitna ng silid. Hawak ang bakal na tubo. Habang ang 2 lalaki ay nakahandusay sa sahig at namimilipit sa sakit. Ang isa naman ay hawak ni Krisha sa kwelyo, habang si Chloe ay nakasandal sa sulok, nanginginig sa takot at umiiyak habang nakatitig sa palabang asawa ni Drake. Napatigil si Drake sa may pintuan, dahan-dahang ibinaba ang kanyang baril at laking gulat na napatingin kay Krisha. Krisha, ayos ka lang? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Drake. Inihagis ni Krisha ang hawak nitong bakal na tubo sa sahig
at huminga ng malalim. Sabay ayos at nagulo niyang buhok. Tumingin siya kay Drake na may kasamang matapang ng ngiti. Ayos lang ako, Drake. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako basta-basta nagpapaapi. Sagot ni Krisha habang itinuturo si Chloe gamit ang kanyang nguso. Iyan ang iligtas mo. Mukhang siya mas nangangailangan ng ambulansya sa sobrang takot. Humanga na lubos si Drake. Ang kanyang asawa ay hindi isang damsel in distress na nangangailangan ng tagasagip. Siya ay isang reyna na may sariling lakas at resback. Mabilis na lumapit si Drake at niyakap na mahigpit si Krisha. Ramdam ang labis na pasasalamat at pagmamahal sa kakaibang babaeng ito na nakatadhana para sa kanya. Mabilis na dumating ang mga otoridad at ang mga elite na tauhan na ng Vigilant Network ni Drake para linisin ang unahan ng lumang gilingan. Ang mga kasabot na sindikato ay tuluyan na aresto at binitbit ng mga pulis. Si Chloe naman, nabasang-basa mo kahit sa luwat nanginginig pa rin sa takot, ay opisyal na kinasuhan ng kidnapping, grave threats, at frustrated murder. Dahil sa bigat ng mga ebidensya at sa impluensya ng pamilya Villegas, walang nagawa ang pera ng kanyang pamilya upang takasan ang matinding kahihiyan at ang hatol ng batas. Napilitan itong lumayas ng bansa at tuluyan na patalsik sa universidad. Isang buwan na mabilis na lumipas matapos sa malugulong gabing iyon. Ang balita ngayon sa pagpagsak ni Chloe ay naging usap-usapan. Ngunit may mas malaking balitang yumanig sa buong universidad. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng main gate ng paaralan. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Drake ang bumaba mula sa backseat. Dahan-dahan itong nilikot ang pinto sa kabilang panig at inilahad ang kanyang kamay. Mula roon ay lumabas si Krisha May na nakasuot na isang simpleng ngunit napakagandang corporate dress. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at dignidad. Hinawakan ni Drake ang kamay ni Krisha at nang magdaop ang kanilang mga palad, kitang-kita na lahat ng estudyante ang nagniningning na magkapares na singsing sa kanilang mga daliri. Hindi na sila nagtatago. Humarap sila sa publiko bilang opisyal, legal, at totoong mag-asawa. Ang mga bulungan ng paghanga at kulat ay umalingaw-ngaw sa buong hallway, ngunit wala sa kanila may pakailam. Nang hapong ding iyon, matapos ang kanilang mga klase, nagpasya ang dalawa na magpalipas ng oras sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Panayad ang simoy ng hangin at unti-unti nang lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay gintong liwanag sa paligid. Salamat, Krisha. Biglang basag ni Drake sa katahimikan habang nakatanaw sa abot tanaw. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa baywang ng asawa. Para saan? Nakangiting tanong ni Krisha habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa hindi pagsuko sa akin. Sa pagpilit na gibain ng mga pader ko kahit na napakasungit at napakalupit ko sa iyo noong una. Taimtim na sagot ni Drake. Tumingin siya sa mga mata ni Krisha at sa pagkakataong ito. Wala nang natitirang lamig. Puro na lamang pagmamahal at katapatan na makikita rito. Pinapangako ko mula ngayon. Poprotektahan kita ng buong buhay ko. Walang sino mang makakasalat sa iyo. Natawa ng bahagya si Krisha bago siya umayos ng tayo at tinignan si Drake gamit ang kanyang pamilyar na palabang mga mata. Alam kong gagawin mo yan, Drake. Pero tandaan mo rin ang babala ako sa'yo. Paalala ni Krisha, sabay duro sa dibdib ng lalaki gamit ang kanyang hintuturo. Wag ka na maglilihim sa akin. Lalo na tungkol sa mga lakad mo sa gabi dahil kasama mo na ako sa lahat ng laban mo ngayon. At higit sa lahat, alam mo naman na si Krisha May ay hindi basta-basta magpapaapi kahit sa asawa niya. Isang malutong na tawa ang pinakawala ni Drake bago niya hinila si Krisha para sa isang matamis at matagal na halik sa ilalim ng dapit hapon. Ang kasunduang kasal na nagsimula sa puwersahan, kahirapan at mga huling kahilingan ay tuluyan na nagbunga ng isang kwentong puno ng katapangan. Natagpuan ng misteryosong milyonaryo ang kanyang katapat at napatunayan ng palabang asawa na ang pag-ibig na may paninindigan ng pinakamalakas sa sandata para gibain ang kahit anong madilim na pader sa mundo. 6 na buwan matapos ang pagbagsak ni Chloe at ang mga kalaban ng pamilya Villegas, unti-unti na nasanay ang universidad sa presensya ni Drake at Krisha bilang ang pinakasikat na mag-asawa sa campus. Wala na nangangahas na mabuhat ng kamay o mang-api kay Krisha dahil alam ng lahat na bukod sa pagiging asawa siya ng isang Villegas, may sarili siyang bagsik na kaya magpabagsak ng sino man. Ngunit para sa mag-asawa, ang kanilang buhay sa gabi ay nananatiling isang lihim na alyansa. Si Krisha ay hindi na lang basta naghihintay sa mansyon. Naging opisyal na siyang strategist ng Underground Vigilant Network ni Drake dahil sa kanyang katalinuhan. Isang Sabado ng gabi, nagpasya si Drake na bigyan ng asawa ng isang sorpresa bilang premyo sa lahat ng sakripisyo nito. Isang marangyang dinner date sa isang rooftop restaurant sa eksklusibong nirentahan ni Drake para sa kanilang dalawa lang. Napakaganda ni Krisha sa suot nitong hapit na pulang cocktail dress.
Habang si Drake naman ay tila isang prinsipe sa kanyang itim na tuxedo. Ang buong paligid ay napaliligiran ng mga kandila, mamahaling bulaklak at tanaw na tanaw ang kumikinang na may ilaw ng buong lungsod. Para saan ang lahat ng ito, Drake? Nakangiting tanong ni Krisha habang hiyang-hiya na humahawak sa baso ng wine. Masyado namang magastos. Pwede naman tayong kumain na lang ng sinigang sa bahay. Hinawakan ni Drake ang kamay ni Krisha sa ibabaw ng lamesa at marahang hinaplos ang suot nitong singsing. Nararapat lang ito sa iyo, Krisha. Sinalba mo ko sa dilim at binigyan mo ng buhay ang mansyon. Ito ang premyo mo sa pagiging pinakamatapang at pinakamagandang asawa sa mundo. Bakas ang pamumula sa mga pisngi ni Krisha. Sa kabila ng kanyang pagiging palaban, natutunaw pa rin siya sa tuwing nagpapakita ng labis na lamping si Drake. Ngunit ang romantikong sandali ay biglang naputol na makarinig sila ng basag ng salamin mula sa may entrance ng rooftop. Sabay na lumingon ng dalawa. Tatlong kalalakihan na nakasuot ng leather jacket ang pumasok. May hawak na mga patalim at halatang mga lasing na miyembro ng isang lokal na gang na naghahanap ng mapagnanakawan. Tignan mo nga naman, may mayayamang nagde-date rito. Gasgas ang boses ng pinuno ng mga ito habang ibinawagayway ang kutsilyo. Ibigay niyo sa amin na lahat ng pera at alahas niyo kung ayaw niyo masira ang magandang mukha ng babaeng yan. Agad na tumayo si Drake. Automatikong humakbang sa harap ni Krisha para harangan ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit dahil may nangahas na sumira sa espesyal na gabi nila ng kanyang asawa. Umalis kayo rito. Bago ko pa makalimutan may batas sa bansang ito. Malamig at may banta sa boses ni Drake. Hanga ako sa tapang mo, bossing, pero tatlo kami, isa ka lang. Bago pa man makahakbang si Drake para sumugot, marahang tinapik ni Krisha ang kanyang balikat. Paglingon ni Drake, nakita niya tinatanggalan ni Krisha ang kanyang high heels at dahan-dahang itinataas ang laylayan ng kanyang pulang dress para makagalaw ng maayos. Krisha, ako nang bahala rito. Pakiusap ni Drake. Huwag ka nang sumali, Drake. Nakangising pambara ni Krisha habang pinapatong ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri. Sinaswerte ang mga ito. Sayang naman ang premyo mo sa akin kung hindi ko maipapakita sa iyo na worth it ang pagiging palaban ko. Panoorin mo na lang ako. Nang insulto ang mga holdupper na makitang ang babae ang lumalapit sa kanila. Ang unang lalaki ay sumugod at tinataga ang kutsilyo. Ngunit gamit ang bilis na itinuro sa kanya ni Drake nitong mga nakaraang buwan, mabilis na umilag si Krisha. Sinalo niya ang braso ng lalaki, binaligtad ito, at buong lakas na siniko ang mukha nito. Isang malakas na kalabog ang narinig ng bumagsak ang unang lalaki sa sahig. Ano? Ang lakas na babaeng ito, resbakan nyo! Sigaw ng pununo. Ang dalawang natitira ay sabay na sumugod, ngunit si Krisha May ay hindi magpapaapi. Kinuha niya isang silya sa gilid. Binuhat ito gamit ang kanyang buong lakas at inihampas sa katawan ng ikalawang lalaki. Habang ang pinuno naman ay natutulala, mabilis siyang nilapitan ni Krisha at binigyan ng isang napakatinding sipa sa sikmura na naging dahilan upang mapaluhod ito at mabitawan ang kutsilyo. Sa loob ng hindi lalampas sa 2 minuto, ang tatlong armadong lalaki ay nakahandusay na sa sahig ng rooftop. Hawak ang kanika nilang mga nasaktang katawan. Naiwang nakatayo si Drake. Tila hindi makapaniwala ngunit may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Krisha na ngayon ay humihingal ng bahagya, ngunit tuwid na tuwid ng tindig. Mukhang hindi ko na talaga kailangan mag-alala. Kahit kailan, natatawang saad ni Drake habang pinapagpag ang kaunting alikabok sa balikat ng asawa. Sabi ko naman sa iyo, Drake, hindi ako ang klase ng asawa na nagtatago sa likod mo kapag may gulo. Sagot ni Krisha sabay suot muli ng kanyang high heels. Humarap siya kay Drake at ipinatong ang kanyang mga kamay sa leeg. So, nasaan na ang pinangako mong premyo? Natawa si Drake. Bago. Hinila si Krisha para sa isang napakatamis na halik. Sa kabila ng mga bastos na tagasira ng gabi na nakahandusay sa sahig, ang gabi na natiling perpekto para sa kanila. Natagpuan ni Drake ang kanyang katapat. Isang palabang asawa na handang makipagsabayan sa kanya sa sayaw ng pag-ibig at sa hampas ng panganib. At doon, nagtapos ang kanilang gabi. Mas matatag, mas matapang, at mas masaya bilang mag-asawa. At dito na pa nagtatapos ang kabanata-bigat puno ng katapangang kwento ni na Drake at Krisha May. Napatunayan natin na sa likod ng anumang madilim na pader at panganib, ang wagas na pag-ibig at paninindigan ang palaging magwawagi. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso rito sa Ayesha TV, kasama ang ating mahusay na story creator na si Boss Rainiel, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula simula hanggang sa ating wakas. Ang inyong mga like, comment, at share ang nagbibigay sa amin ng lakas para magpatuloy sa paglikha ng mga dekalidad na kwento. At syempre, isang napakalaking pagpupugay at mainit na yakap ang nais naming ihatid sa lahat ng ating mga kababayan at ka-Ayesha OFW sa iba't ibang sulok ng mundo,
sa Middle East, Asia, Europa, Amerika, at kung saan man kayo naroroon. Alam namin ang hirap, pagod, at pangungulila ninyo sa pamilya habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat dahil sa kabila ng inyong abalang schedule ay ginagawa ninyong tahanan at libangan ng Ayesha TV. Kayo po ang aming inspirasyon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag ninyong kalimutang i-comment sa ibaba kung ano bahagi ang pinaka nagustuhan ninyo at kung anong klaseng tropa naman ang gusto ninyong isulat ni Boss Rainiel sa susunod. Muli, ako po ang inyong narrator, si Miss Angge. Hanggang sa muling pagbubukas sa mga bagong pahina ng kwento, dito lang sa tahanan ng pag-ibig, drama, at katapangan ng Ayesha TV. Mag-ingat po kayong lahat, lalo ng ating mga bayani OFW. God bless sa ating lahat. Paalam!